Maayong buntag sa tanan og dalaygon ang Dios sa higayon og oportunidad nga gitugutan niya kita karon nga makahimo sa ato ang buluhaton og niini karon nga higayon atong pasidunggan og pasalamatan ang Dios sa ato mga kinabuhi. Magaampo kita sa pagsugod sa atong buluhaton. Gamhanan og dalaygon nga Dios nagapasalamat og nagadaig kami diha kanimo tungod sa imong pagkamatinumanon. Salamat o Dios na iyong pribilehiyo, oportunidad nga magihatag na usab nga ang imong balaang pulong among mabasa ug mapamalandungan. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, sa ilang mga radyo og sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow og nagahigugma sa imong pulong og kan. Panalangin ni ang tibuok buluhaton hangtod nga kini matapos o Dios ang imong gamahanan nga mga kamot, ang balaan nga dugo ang gipaagas nimo dito sa cross sa Kalbaryo. Adunay kahimuan gikan kaniadto hangtod karon o hangtod sa katapusan. Dalaygon ka o Dios. In Jesus name. Amen. Salamat kay kita makapadayon sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. O diini karong higayon ato padayon ato ang mga pagtuon. Pipila ka mga adlaw ako wala ninyo nakauban mga higala o suking tigpaminaw gumikan sa daghan nato nga gipang asikaso no nagsunod-sunod ang ato ang mga aktibidades sugod ni ato miagi pang semana ang ika 19th church anniversary and Thanksgiving og tungod sa kabisihon dili na nato mahatag pa o di na ma-accommodate sa atong panahon ang paghimo niini. And at the same time, sa after that, kagahapon lang nahuman, no? Nakapanguli ang ato ang mga facilitators, ato ang mini youth camp, o praise God, kay siya naghatag yun sa kadaugan, o salamat yun sa tanan nagapangamuyo, o nagapakigbahin. Niya na buluhaton ang Diyos nakasayod, o siya lang anaay kapasidad nga mo hatag sa inyohang mga reward dito sa iyang gingharian or even dinhi sa kalibutan. Ang Dios nagatimaan gayod kung unsa atong gihimo para kaniya nga mag-glorify siya. Sigurado gyud nga siya usab magahatag og mga talagsaon nga mga butang diha sa imong kinabuhi. Og diini karong higayon magahisgot kita may tungod sa hilisgutan padayon sa pagiging assured nato once nga ang atong kinabuhi atong natugyan diha sa Ginoo. Assured of God's daily provision. Now, according sa John chapter 1 verse number 12 nagiingon, a very common verse nagiingon, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on His name. A very, very clear na verse. Nagahisgot mahitungod niini. Kung imong tanaw ni gala, kaning pulong the sons of God. Nagahisgot siya about relationship that is built when we believe and committed our lives to God. The moment nga ikaw ming tuo og ming tugyan sa imong kinabuhi diha sa Dios, nabuo o napundar ang pinaka-basic nga relasyon o relationship nimo ngadto sa Ginoo. Sa dihang ikaw ming tuo o ming tugyan sa imong kinabuhi kaniya, nakabuo ka mo og tinuod yun nga relasyon ngadto sa Ginoo. And we become the recipients of God's personal care and as a loving Heavenly Father. Naingon nga ikaw gihimong anak sa Dios o ang Dios nahimo nimong amahan tungod kay siya buutan mahigugmaon o caring nga amahan sobra pa sa atong mga ginikanan nining kalibutana. Ma-assured kita nga ang Dios po nagmo-extend siya og special care tungod kay siya usa ka caring nga amahan nga ato nga ma-enjoy samtang kita nagkinabuhi pa niining kalibutana.
Sumala pa sa Romans chapter 8 verse 15, nag-ingon, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." So ato makita ang special nga connection sa usa ka nahimong anak sa Dios, nahimong iya sa Dios, nga nadawat niya ang ginatawag na spirit of adoption. The moment nga ang usa ka makasasala, naghinulsol siya ang mga sala, mingtuo ug mingtugyan sa iyang kinabuhi diya sa Dios. Siya nakaangkon og pagka inadapt. Nakaangkon siya og usa ka special nga trabaho sa Dios. Pareho ra gud sa ato ang kalibutanon nga mga pagkinabuhi, no, sa ato ang panahon karon. Daghan mga tao, mga magtiayon nga wala nakabaton og personal nilang mga anak, pero ang atong gobyerno, atong balaod naga-provide og pamaagi nga pwede sila magkaroon og anak pinaagi sa legal adoption. Nga ang bata do nga dili gyud na tinuod nga anak by blood, pero gi-consider siya nga tinuod nga anak sa magtiayon by law, according sa ato nga legal process, nga ang usa ka bata mahimong legal nga anak kon sa lain nga side manununod sa tanan nga nag-adapt kaniya. Mao kana siya ato makita, whereby we cry, Abba, Father. Gitagaan kita og katungod, pribilehiyo that we can anytime, anywhere, we can call our God Father. We can cry for help or anything sa ato nga pagkinabuhi gala. In verse 16, nag-ingon, "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Og ang witness nato nga nahimo kang anak sa Dios, pasensya na, medyo na may apekto sa ato ang kabisihon, no? Medyo na mga pagaw-pagaw panagsa. Yeah. That we are the children of God. So ang spirit nga gihatag sa Dios diya sa ato nga spiritual life, siya mismo ang nahimo nga witness, nagpamatuod, ebidensya nga ikaw iya hagyod nahimong anak sa Dios by way of adoption. Okay, sorry. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Hinumduman nato igala nga dili kini pamulong sa mga tao, but it is from God. Promise o promesa sa Ginoo. As God is perfect, so His care must also be perfect and complete. Kung kita nahimo nga iya sa Dios, dili kita dapat magduha-duha nga siya gyud nag-atiman kanato, nag-amuma kanato despite sa reality nga niya kita nagpuyo ni ining kalibutan nga dili masabtan. But makita nato ang gamhanan og may gugmaong mga kamot sa Dios, invisible hands of God, nga ipakita niya ang iyang pagkamatinumanon nga sa atong kinabuhi. And you know what, higala, I don't know kung ikaw ka nagapaminaw, imo bang nga na-feel, imo bang nakita ang invisible hands of God nga nag-amuma kanimo, nag-atiman kanimo. For me, higala, dili na maihap o dili na ko ma-explain kung unsa kamaayo ang Dios sa akong kinabuhi samtang nagasunod o nagabuhat sa iyang buluhaton. And I hope and I pray also, higala, nga ikaw karon nga naghigugma sa Dios, nagsunod sa Ginoo, makita mo pud nimo o ma-experience nimo ang kanang ginatawag nga loving care sa ato nga Dios. Ingon pa, the following overview covers some of the key areas of God's personal care for believers in Christ as His beloved children or beloved children. These are truths that are of special importance to all believers. Ang pagiging assured sa provision or daily provision sa Ginoo. Dili lang
assurance of salvation sa atong mga kalag, nga sumala sa atong nahisgutan in the past, but even sa ato nga daily provision, giluwas gani ka sa Ginoo, di pa hinuong ka providan sa Ginoo, no? Atong hinumdumon nga mas dagko pa kaayog mga butang nga gihimo sa Dios, o kini daily provision gamay lamang kini nga parte sa iyang mga buhat sa atong kinabuhi. Kung nahimo niya dagko kay mga butang for us, why not nga ang mga gagmayng butang, when we talk about daily provision, God also is faithful in doing that. We need to be assured of God's daily provision. Unsa man nga mga provision nga gihatag sa Ginoo? Number one is the promise that God cares. Ang promesa sa Dios nga siya nag-amuma, nag-atiman kanatong tanan. He cares. Kung naa may mga tao nga nag-care kanato igala, luyo ni anang tanan ang Dios, siya ang nag-care kanato. Matingala ka nga nung nga naay mga tao nga dili nato paryente, dili sumpay sa ato nga dili kaparihog dugo, dili pariho og rasa, pero matingala kay gala nga nganong nga naa sila, gigamit sila sa Dios aron nga muhimo sa mga extraordinary nga butang nga ni sa ato mga kinabuhi. And that is a manifestation that God really cares for us. And I do believe na dili lang kanako but also kanimo higala. Daghan kaig mga instances sa imong kinabuhi nga ang loving and caring hands of God imong na-experiensyahan. The only thing, there are times sa atong kinabuhi nga di nato ma-recognize, di nato ma-appreciate, but really ang Dios matinumanon siya kanato. As children of God, all believers become the personal responsibility of an all-wise, sovereign, and all-powerful God, who, as a heavenly Father, cares in an infinite way for each one of His children. Take note, hinumduman natin gala, nga ang Dios nga nahimo natong amahan, usa siya ka all-knowing God. Usa siya ka sovereign God. Usa siya ka all-powerful God. Tanan pwede niya mahimo igala. Og siya nga consider, gitawag nato nga amahan, usa siya ka Dios nga dili limitado. Infinite God. So therefore, makahimo siya usa ka infinite way nga pag-care ngadto sa iyang mga anak. Kabalo kay gala, dili lang niining kinabuhia ang Dios nagka-care kanato, even mulabang pata sa boundary niining kinabuhia. When we talk about death, ang pag-care sa Ginoo sa ato dili lang niining kinabuhia, even mulabang pata niining kinabuhia, mutabok kita sa ikaduhang kinabuhi. We are assured nga ang infinite care of God nagapadayon. And amen for that. Mao kana siya gala. In fact, in 1 Peter chapter 5 verse number 6 nagingon, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due season. Another verse in 1 Peter chapter 5 verse number 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, ato makita in verse 6 sa 1 Peter, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due season. The word humble here, this is a call for a willing subjection or submission under God's sovereign authority and omnipotence. Kana bitang wala, without any reservation sa atong kinabuhi, kanang mong paubos ta, totally i-entrust nato atong kinabuhi diya sa Ginoo. Kabalo kay gala, naay mga instances atong kinabuhi nga murag naay panahon nga murag kaya ra bitaw nato ang sitwasyon, naay mga panahon nga dili na ta motawag sa Ginoo. Kay ang ato nga ginatawag og human consciousness moingon nga kaya ra man ako ni, kaya ra. Pero we should remind ourselves nga in all things we need to submit to God.
aron nga ang Dios magahimo siya sa iyaha nga dapat himuon usab sa atong kinabuhi. We need to humble ourselves under the mighty hand of our infinite, loving, and caring God. And ingon siya, that He may exalt you in due season. He will do His part nga ni sa ato nga mga kinabuhi. And you know what? There are times nga ang pagtawag sa Diyos kanato, nagatawag siya sometimes using our sufferings, persecutions, trials, and testings and lives. Sa ato mga kinabuhi, usahay gamito na niya sa Ginoo ang ato mga pag-antos, mga pagluto sa atong pagkinabuhing Kristohanon, mga pagsulay sa kinabuhi, apil na dinha ang tanan nga klase nga mga trials or mga testings nga kung atong hunaon murag gipuga kita, pero in reality gina-mold kita sa Ginoo aron nga ma-experience nato ang tinuod jud nga blessing nga gikan gayud plainly gikan sa Ginoo siyang kamot mismo. This is a humbling process in that it causes us to live more and more independence on our God. Usahay manggod murag kung kaya ra nato di ta matawag sa Ginoo. But remember, I would like to remind all of us, in anything, everything sa atong pagkinabuhi, we need to call on God, because sumala pa sa pulong sa Ginoo that yun siya, apart from me you can do nothing. Wala ka mo'y mahimo kung wala ako. It means we need that total dependence of God. According to Romans chapter 8 verse number 32, nag-ingon, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how He will not also with Him freely give us all things? No? Wa gani niya gi-withhold, wa niya gi-spare ang iyahang nga only Son, but gi-allow niya nga ang iyahang only Son, the Lord Jesus Christ, iyang gihatag aron mo antos mao'y patyon para kanato. Ingon siya, kani pa bang mga butang ni ining kalibutan dili niya pwede mahatag sa toa? Amen for that. Ang pinakadako og bililhon alang sa Dios nga maong iyang pinangga nga bugtong anak, wa gani niya gidalo sa toa, wa niya giwithhold, gihatag niya kanato. How much more ang mga butang ni ining kalibutan or ang mga gikinahanglan nato day by day. Kinahanglan mo develop ang ato nga pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Sumala sa Romans 5:8, But God commendeth His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. The very purpose nganong nga ang anak sa Dios iyang gialaw nga moanhi sa kalibutan, ang primary purpose is to die in our behalf. Nagpakamatay siya para kanato kay kita man unta ang dapat silutan og patyon. In verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Natungod sa kang Jesus Christ, kita gimatarong, gideclare as righteous. Matarong siyang atubangan. O tungod kay kita gideclare nga righteous in the sight of God because of Jesus' righteousness, kita maligtas o makalikay sa kapungot o sa kasuko sa Diyos alang sa sala. Salamat kay Jesus Christ. Salamat sa Diyos kay siya mismo ang naghimog pamaagi aron makalikay kita sa punishment sa atong mga sala. In verse number 10, Romans chapter 5, But if when we were enemies, we are reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Okay? Not only justification ng isgutan, but reconciliation. We are enemies of God before. But because of Jesus, kita na-reconcile, na namatarong kita. We are justified
because of Jesus. And, of course, unsa may but pasabot, we shall be saved by His life. Naluwas kita tungod sa kinabuhi ni Kristo. In verse number 11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Na ang ato mga kasalanan gi-atone sa Ginoo, gitabunan, gi-cover niya, gihugasan niya sa iyang hamili nga dugo. And we need to be assured of that. God's daily provision, ang iyang pag-care kanato. Number 2, the promise of provision for all our needs. Nag-promise ang Dios nga dili kita niya biyaan, di kita niya talikdan, anaa siya kanunay kanato. We could be assured that God is concerned for each of us as His redeemed children to extend our basic daily needs. We're not talking about spiritual needs, of course. Gihatag sa Dios ang tanan natong panginahanglan spiritually, and also sa atong basic daily needs. Apil ka na nga isupply sa Ginoo. Even in Philippians chapter 4 verse number 19 nag-ingon, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Okay? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, gusto ko lang i-clarify. Higala, kung ang context imong tan-aw ni ini nga passage in Philippians chapter 4, ang promise sa Ginoo mo supply sa tanan nato mga needs. But remember, ang context, ang iyang gipromisa ni ini also, those who are faithful and matawag nato nga actively nagaparticipate sa buluhaton sa Ginoo, nagatabang sa buluhaton sa Ginoo. Dili kadtong walay pakialam sa buluhaton sa Ginoo. Kana bitang sarili lang iyang gitan-aw, dili kini apil. Dili siya nasulod sa scope kung imong tan-aw ni gala. But ang gisultian ni Apostle Pablo, those Christians who are faithfully participating, cooperating sa buluhaton diha sa iyahang sa iglesia din ikaw nabilong, nagmatinumanon ka, or even sa kinatibuk-an nga buluhaton sa Ginoo, sa pagpangalagdan diya sa Ginoo, kana bitang kabalo pod ka participate sa buluhaton sa Ginoo. Surely ang supply sa Ginoo dili makulang diya kanimo. The Lord Jesus gave an exhortation against anxiety regarding our daily needs. He focused on the fact of God's personal care for our basic needs. Atong hinumdum ni gala. Kay kana bitang kanunay nga gunauna tang laging kulang bisan nanubra na kulang paghihapon, hinumdum nato igala nga kana nga mga kinaiya dili mao ang kinaiya nga gusto sa Ginoo. In fact, atong hinumdumon nga ang atong daily needs, the only if we serve Him, nagpangalagad kita sa iya og nagmatinumanon kita diha kaniya, ang Dios nagatan-aw sa atong mga panginahanglan. Kabalo siya unsay dapat niyang buhaton. Nay tulo ka mga higayon, three times He tells us, do not be anxious. Iyon sa Matthew chapter 6 verse 25, in verse 31 and verse 34. Just in this chapter, in Matthew chapter 6, katulog gibalik niya ang pulong, do not be anxious. Ayaw kabalaka. Iyon sa verse 25. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? In verse 31, therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink?
Or what shall we wear? In verse 34, therefore, do not be anxious because tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. So, ato makita din higala nga si Jesus Christ, nagasulti siya may tungod sa atong kinabuhi in response sa atong Diyos. Kung ikaw nagtuo o nagsalig sa Diyos o nagsunod sa iyang kabubuton, no need for you or for us nga maging anxious kita about ni ining kinabuhi. Kaya nga naman, giatiman gani sa Diyos ang mga langgam. Ikaw pa, kita pa nga iyang mga anak, dili niya atimanon. 5 times questions are asked that are designed to show the foolishness of anxiety. Ganun ingam siya, do not be anxious. Kaya na ay mga foolishness. Kung nagsige na lang tagkabalaka, nagsige consumption, kay wala na tayo bugas, wala na pagkaon, wala asa taani, asa taato. Kung mao na lang na ang kanunay nas nung una-una, para sa tubangan sa sa mata sa Diyos, that is only foolishness. Ingon sa verse 25, therefore I tell you, do not be anxious about your life. Unsa man ang mga usual nga mga gikabalakaan, what you will eat, or what you will drink, or what you will put on. Kaya nga naman ingon siya, is not life more than food? And the body more than clothing? No? Nagbulaka ka, unsa imong isulob, unsa imong imnon, o sa imong kaunon. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? No need for us na mag-doubt o dili kita magsalig di sa Ginoo, because ang Diyos naghatag siya assurance not only sa atong spiritual salvation, but He assures us also sa iyang daily provision. Why is anxiety foolish? Because it is foolish, it is futile in view of the Father's loving care and knowledge of our needs. No? Ganong foolishness ang pagiging maging anxious kita sa mga butang. Tungod kay murag ang atong paglantaw sa Ginoo, dili siya loving, dili siya caring, o wala siya kabalo sa atong mga needs. That's number 1. And number 2, He teaches us such worry is the product of being people of little faith. Na muratag ka ng tao nga wala o jutay kaig pagtuo, wala mo tubo ang atong pagsalig sa Ginoo. Wala kaila sa atong amahan. Niingon ta nga atong God is all powerful, pero in application muratag nagakahadlok nga wala tay Dios. Number 3, worry is a product of failing to reflect on the fatherly care about God. God must fatherly care God, no, must have for us as His people, since He shows such wonderful care for the birds of the air and the lilies of the field. Mga langgam sa kanginan, mga kabagnot kasagbutan, mga sagbot, no? Walay value para kanato, ato lang ginahagbas. Pero surely ang Dios naga-take care kanila. Kung giatiman kanina sa Dios, how much more ikaw ay gala karon. He shows that due to God's loving care and the temporary and evil nature of this world, our greatest priority and concern must be the spiritual. No? Instead of worrying or being anxious about anything in this world, instead nga magbalaka kita, magkahadlok kita, magkaproblema kita sa mga butang ni ining kalibutan na materially, let's be focused on spiritual aspects sa atong pagkinabuhi instead. No? Mao ka na siya gala, assured of God's daily provision. Ayaw kahadlok, ayaw kakurat tungod kay ang atong Dios. Nagapromise siya kanato that He cares. Nagaatiman siya, nagamuma siya kanato. And the promise of His provision for all of our needs. Higala,
ang akong pag-ampo nga unta kining pulong sa Dios in the simplest way, nagapanalangin diha kanimo samtang ikaw nakapaminaw niini. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.